Ilang beses na nating narinig ang payong ito na para bumaba ang presyon, uminom ng maraming tubig. Tama, pero nakakasawa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pangunahing inumin para sa kalusugan ng inyong mga ugat ay hindi pala tubig? Ngayon, ibubunyag natin ang sikreto ng isang matingkad na pulang inumin na hindi lang masarap, kundi talagang epektibo pa. At ang mas nakakatuwa, malamang na nasa kusina ninyo na ito o sa pinakamalapit na tindahan. Para sa simula, unawain muna natin ang ating kalaban. Ang mataas na presyon over hypertension ay hindi lang basta numero sa monitor ng presyon. Ito ay isang silent killer na palihim na sumisira sa ating mga ugat at puso. Marami ang naghahanap ng magic pill, pero nakakalimutan nilang ang tunay na lakas ay madalas na matatagpuan sa mga pinakasimpleng bagay. At ang ating bida ngayon ay isang malinaw na patunay. Kaya, pag-usapan natin kung bakit ang ordinaryong tubig, bagamat mabuti, ay hindi pa rin ang tanging solusyon or pinakamabisang sandata sa paglaban sa alta presyon. Huwag tayong magkamali. Napakahalaga ng tubig. Bawat doktor ay sasabihin sa inyo na uminom ng mas maraming tubig at tama sila. Sa katunayan, kapag kulang ang likido sa ating katawan, nagiging malapot ang ating dugo. Isipin ninyo na lang kung gaano kahirap para sa puso ang magtulak ng dugo na parang makapal na gulaman sa ating mga ugat. Siyempre, mas kailangan nitong magtrabaho ng husto at tiyak na tataas ang inyong presyon. Kaya nga, ang pagpapanatili ng sapat na hydration ay ang pundasyon, ang batayan ng lahat. Pero, narito ang mahalagang punto. Ang tubig ay isang uri ng pasibong taga-suporta. Sinusuportahan lang nito ang sistema upang gumana ng maayos. Wala itong taglay na kakaiba o mahiwagang sangkap na direktang magsasabi sa ating mga ugat, "Hoy, mag-relax kayo." Ang tubig ay parang pampadulas sa isang mekanismo. Kung wala ito, ang buong sistema ay magkakaroon ng problema at maaaring masira. Pero hindi nito pinapabuti ang mismong mekanismo. Pinipigilan lang nito ang paglala ng kondisyon dahil sa dehydration. Pero ang kailangan natin ay hindi lang pagpigil sa paglala, kundi aktibong kumilos upang mapabuti ang sitwasyon. Kailangan natin ng inumin na hindi lang basta gumagawa ng simpleng trabaho, kundi nagtataglay ng mga aktibong sangkap na sadyang nakakapagparelax sa mga pader ng ating ugat. At ito ang inumin na ating tinutukoy ngayon sa ating modernong panahon na punong-puno ng teknolohiya. Nakasanayan na nating humanap ng masalimuot na sagot sa masalimuot na suliranin. Bumibili tayo ng mga kakaibang superfood, nagda-download ng health apps, at naghahanap ng pinakabagong tuklas sa medisina. Sa tingin natin, sa isang seryosong bagay tulad ng alta presyon, kailangan daw ng isang kakaiba at siyentipikong formula. Pero, sa paghahabol natin sa mga inobasyon, madalas nating nakakalimutan ang nakaraan. Nakakalimutan nating ang kalikasan, ang pinakamatanda at pinakamatalinong laboratorio sa mundo. Sa loob ng maraming siglo, wala pang gamot o blood pressure monitor ang ating mga ninuno. Pero marunong silang makinig sa kanilang katawan at makahanap ng sagot sa kapaligiran, sa mga halaman, bulaklak at prutas. Marami sa mga sinaunang resiping ito ang ibinasura noon bilang mga kuwentong matanda. Ngunit ngayon, ang agham na armado ng mga mikroskopyo at kakayahang magsagawa ng tumpak na pananaliksik ay nagugulat na bumabalik sa mga pinagmulang ito at natutuklasan nitong sa mga simpleng remedyong ito na subok na ng panahon, nakatago ang napakalaking bisa. Ganoon din ang kwento ng ating paksa ngayon. Hinahanap natin ang solusyon sa botika, pero tahimik lang pala itong naghihintay sa atin sa estante ng grocery. At narito na siya, ang ating bida, ang tsaa ng hibiscus, na kilala rin
bilang Rosel. Oo, ang inuming nakasanayan na nating inumin mula pa noong bata. Ang inuming may kakaibang asim na nakakapagpa-refresh at may napakagandang, matingkad na kulay ruby. Marahil, ininom mo ito dahil sa sarap lang o para pawiin ang uhaw sa mainit na panahon. Baka nakatambak lang ito sa iyong kusina ngayon at hindi mo man lang alam kung gaano ito kalakas na kaalyado para sa iyong kalusugan. Madalas, nilalagpasan lang natin ito sa grocery. Iniisip na isa lamang ito sa marami nating herbal na tsaa. Pero, sa likod ng makulay nitong kulay at masarap na lasa, mayroon pa itong mas malalim na kahulugan. Hindi lang ito basta-bastang tsaa. Isa itong tunay na eliksir para sa ating mga ugat na ang bisa ay pinatunayan hindi lamang ng libu-libong taon ng paggamit, kundi maging ng makabagong siyentipikong pananaliksik. Panahon na parating na ng pamilyar na inuming ito sa bagong pananaw at ibunyag ang pinakamalalim nitong sikreto. Pero, siyempre, hindi lang sa ganda matatapos ang kwento. Ang nakamamanghang kulay ruby na ito ay hindi lang basta-bastang pampabusog sa mata. Ito ay isang malinaw na senyales, isang palatandaan na nagsasabing siksik ito sa benepisyo. Ang lahat ng magic o ang kagandahang dulot nito sa ating mga daluyan ng dugo ay dahil sa mga natatanging sangkap na nagbibigay sa talulot ng gumamela ng kulay na iyan. Tinatawag silang anthocyanins. Ang mga ito ay makapangyarihang natural na compound mula sa halaman, nakabilang sa grupo ng flavonoids. Huwag kayong mag-alala sa mga pangalang iyan. Sa madaling salita, sila rin ang mga sangkap na nagbibigay ng matingkad na kulay sa blueberry, cherry, cranberry at maging sa talong. Sa mundo ng mga halaman, madalas na senyales ang matingkad na kulay ng mataas na antas ng antioxidants at iba pang sustansyang nakakabuti sa katawan. At sa kaso ng Rosella, hibiscus tea, ang mga anthocyanins na ito ang ating pangunahing sandata laban sa alta presyon. Kaya sa tuwing magtitimpla ka ng tsaa na ito at makikita mong nagiging malalim na pula ang tubig, tandaan, hindi lang iyan basta-bastang pangkulay. Yan ang iyong natural na gamot na unti-unting lumalabas at humahalo sa tubig. Tingnan naman natin ngayon sa loob ng ating katawan upang maunawaan kung paano ito gumagana sa mikroskopikong antas. Ang mga pangunahing tauhan dito, gaya ng nabanggit na natin, ay ang anthocyanins at iba pang flavonoids. Kapag ang mga sustansyang ito ay nakapasok na sa ating daluyan ng dugo, nagsisimula silang gampanan ang ilang napakahalagang gawain. Una, pinasisigla nila ang paggawa ng nitric oxide sa endothelium. Ito ang panloob na sapin ng ating mga daluyan ng dugo. Maaaring narinig nyo na ang tungkol sa nitric oxide. Ito ay isang napakaliit na molekula, ngunit ang papel nito ay talagang napakalaki. Ito ay kumikilos bilang isang signaling molecule na literal na nagsasabi sa mga smooth muscles o makinis na kalamnan sa dingding ng mga ugat. Mga kaibigan, mag-relax tayo. Kapag nag-relax ang mga kalamnan, lumalaki ang bukas o lumen ng ugat at ang dugo ay dumadaloy ng mas malaya, walang sagabal. Agad na bumababa ang presyon sa dingding ng mga daluyan ng dugo. Sa madaling salita, ang karkade ay kumikilos bilang isang natural na vasodilator or pampalawak ng mga ugat. Hindi nito sinisira ang sistema, bagkus ay malumanay na tinutulungan itong gumana ng tama ayon sa nararapat. Mayroon pang ibang magandang epekto ang karkade. Nakaakibat ng kakayahan nitong magpaluwag ng mga daluyan ng dugo. Ito ay kumikilos bilang isang banayad na pampaihi o diuretic. Bakit ito mahalaga? Simple lang. Isa sa mga pangunahing sanhi ng mataas na presyo ng dugo ay ang labis na sodium o simpleng asin at labis na likido sa katawan. Kapag kumakain tayo ng maraming maaalat,
Nagsisimulang magpigil ng tubig ang ating katawan upang palabnawin ang asin na ito. Ang labis na tubig na ito ay nagpapataas sa kabuuang dami ng dugo na umiikot sa ating mga daluyan. Isipin niyo ang isang Jose sa hardin. Kung sobra ang tubig na dumadaloy dito, ang pressure o ang puwersa sa dingding ng Jose ay magiging napakalakas. Ngunit kung bawasan ng kaunti ang daloy ng tubig, hihina agad ang pressure. Pareho din ang nangyayari sa ating katawan. Tinutulungan ng karkade ang ating mga bato na dahan-dahan at natural na ilabas ang labis na sodium at tubig na ito. Kaya, nilalabanan nito ang mataas na presyo ng dugo sa dalawang paraan. Sa isang banda, pinapalawak nito ang mga tubo, ang ating mga daluyan ng dugo. At sa kabilang banda, binabawasan nito ang dami ng likido na dumadaloy sa mga tubong ito. Ito ay isang dalawahang aksyon laban sa alta presyon na siyang nagpapaging kakaiba at napaka-epektibo sa inuming ito. Alam nyo ba na ang inuming ito ay pinahahalagahan na noon pa man sa panahon ng sinaunang Ehipto? Hindi nga ito tinawag na inumin ng mga paraon ng walang dahilan. Sa mga libingan ng malalaking pinuno, nakakita ang mga arkeologo ng pinatuyong talulot ng gumamela. Naniniwala ang mga Ehipsyo na ang inuming ito ay hindi lamang nakakatulong sa buhay sa lupa, kundi pati na rin sa kabilang buhay. Sa mainit na klima ng lambak ng Nili, ang karakade, Rosel tea, ang pangunahing sagot sa uhaw at labis na init. Nilalamig itong inumin at perpekto itong pampalakas at pambalik sigla. Napansin din ng mga sinaunang doktor ng Ehipto ang mga nakapagpapagaling nitong katangian. Ginagamit nila ito para mapababa ang lagnat at pantulong sa paggamot ng sakit sa puso at nerbiyos. Natural, hindi nila alam ang mga salitang anthocyanins or nitric oxide. Ngunit alam nilang mabuti na ang matingkad na pulang inuming ito ay may magandang epekto sa buong katawan. Kaya, sa bawat pagtimpla mo ng isang tasa ng karakade, pinabalikan mo ang isang tradisyon na libo-libong taon na. Iniinom mo ang parehong inumin na marahil ay nilagok mismo ni Tutankhamun upang makatakas sa matinding init ng Ehipto. Hindi lang ito ordinaryong tsaa, isa itong bahagi ng buhay na kasaysayan. Ngayon, linawin natin ang isang malaking mito na madalas nating marinig tungkol sa inuming ito at pinagmumulan ng maraming pagtatalo. Siguradong pamilyar kayo sa teoryang ito. Ang mainit na karakade raw ay nagpapataas ng presyon, habang ang malamig naman ay nagpapababa. Napakalaganap ng ideyang ito, kumakalat sa iba't ibang artikulo at madalas pag-usapan sa mga forum. May punto naman, di ba? Ang mainit ay nagpapalawak at ang malamig ay nagpapaliit. Pero pagdating sa karakade, hindi ganito ang sitwasyon. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang kakayahan ng hibiscus na magpababa ng presyon ay hindi nakadepende sa temperatura kung paano mo ito iniinom. Ang mga aktibong sangkap nito, tulad ng anthocyanin at flavonoid na siyang gumagawa ng trabaho, ay pumapasok sa iyong katawan at kumikilos ng pareho, maging ito man ay nagbabagang mainit na tsaa sa taglamig o malamig na inumin na may yelo sa tag-araw. Mahalaga ang temperatura sa proseso ng pagtimpla upang masiguro na ang lahat ng benepisyong sangkap nito ay lumabas sa tubig. Ngunit ang temperatura ng mismong pag-inom, kung gaano kainit o kalamig, ay wala ng epekto sa kakayahan nitong magpababa ng presyon. Kaya, inumin ito sa paraang mas gusto mo. Ang pinakamahalaga ay ang regular na pag-inom. Siya nga pala, pagdating sa mga pananaliksik, hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa mga sabi-sabi o lumang paniniwala. Ang mga benepisyo ng hibiscus ay isang katotohanang pinagtibay ng seryosong siyensya. Maraming clinical trial na ang isinagawa upang tuklasin
kung paano eksaktong nakakaapekto ang hibiscus sa presyo ng dugo. Isa sa mga pinakakilalang pag-aaral ay nailathala sa Journal of Nutrition. Ang mga kalahok na may pre-hypertension at hypertension na nasa unang antas ay hinati sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay uminom ng tsaa ng hibiscus ng 3 beses sa isang araw, habang ang isa naman ay uminom ng placebo, isang inumin na kahawig at kasing lasa ngunit walang taglay na hibiscus. Ang mga resulta ay talagang kahanga-hanga. Pagkalipas ng 6 na linggo, naitala sa grupong umiinom ng hibiscus ang malaking pagbaba kapwa sa systolic pressure o ang tinatawag na itaas na numero at sa diastolic pressure o ang ibaba na numero. Sa average, bumaba ang kanilang presyo ng 7 hanggang 13 puntos. Ito ay isang napakaseryosong resulta na maihahalin tulad sa epekto ng ilang gamot para sa alta presyon sa mga unang yugto nito. At marami ng ganitong pag-aaral na nagpakita ng magkakatulad na konklusyon. Kaya hindi ito gawa-gawa lang o salamangka, kundi isang pinatunayang agham o biochemistry. Kaya, gaano ba karami ang dapat inumin para makamit ang malinaw na epekto na ito? Siyempre, ang isang tasa lang, minsan sa isang linggo, ay hindi sapat. Tulad ng sa anumang natural na remedyo, ang pagiging regular at ang sistematikong pamamaraan ng susi. Karamihan sa mga pag-aaral at mga eksperto sa nutrisyon ay sumasang-ayon na ang pinakamainam na dosis ay 2 hanggang 3 tasa ng tsaa ng karakte bawat araw. Ito ang tamang dami na nagpapanatili ng matatag na konsentrasyon ng mga benepisyong sangkap sa dugo sa buong maghapon. Isipin mo na parang umiinom ka ng isang dietary supplement. Hindi mo naman uubusin ang buong bote ng sabay-sabay, di ba? Inumin mo ito ng paunti-unti, pero araw-araw, ganun din sa karakde. Pinakamainam na ipamahagi ang mga tasa na ito ng pantay-pantay. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at isa sa gabi. Ito ang magbabago sa iyong simpleng pag-inom ng tsaa tungo sa isang tunay na pampalusog na gawain. Sa ganitong pamamaraan, matutulungan mo ang iyong mga ugat na patuloy na manatiling relax at masaya sa halip na ma-stress sa biglaang pagtaas ng presyon ng dugo. Pero paano nga ba tamang magtimpla ng karkade para masulit ang lahat ng benepisyo nito? May isang mahalagang sikreto dito na madalas hindi napapansin ng marami. Huwag na huwag kang gagamit ng kumukulong-kumulong tubig. Oo, sanay tayong magbuhos ng halos kumukulo na tubig sa anumang uri ng tsaa. Pero para sa maselang talulot ng hibiscus, maaari itong makasira. Ang sobrang taas na temperatura ay sumisira sa ilan sa mga mahahalagang sangkap tulad ng anthocyanin at flavonoid na siyang pangunahing dahilan kung bakit natin iniinom ang tsaa na ito. Ang perpektong paraan ay ganito: pakuluan ang tubig at hayaan itong lumamig ng 1 o 2 minuto lamang. Dapat nasa 70 hanggang 75, 90-95 degrees Celsius ang temperatura. Ang ganitong temperatura ng tubig ang magbibigay daan sa mga sustansya upang lubos na mailabas mula sa mga talulot patungo sa inumin nang hindi nasisira ang kanilang istruktura. Para sa isang standard na tasa na may daming 200 or 250 milliliters, sapat na ang 1 o 2 kutsarita ng tuyong talulot. Buhusan ito ng mainit na tubig, takpan ang tasa ng platito, at hayaang magtagal ng 5 hanggang 10 minuto. Makikita mo kung paano makukuha ng inumin ang malalim at punong-puno nitong kulay. Ang ganitong pagtimpla ng tsaa ay hindi lang masarap, kundi magiging pinakamabisang pampalusog din. E paano naman ang ibang popular na inumin na kilala rin sa kanilang mga benepisyo? Halimbawa, ang green tea. Palagi rin itong inirerekomenda
para sa malusog na puso at ugat. At totoo nga yan, mayaman ang green tea sa catechins, lalo na yung tinatawag na epigallocatechin galate. Ito ay isang napakalakas na antioxidant na may magandang epekto sa pagiging malambot ng ating mga ugat at nakakatulong din sa pagkontrol ng blood pressure. Pero kung pagtabihin at ikumpara ang dalawang inuming ito, lalo na sa usapin ng paglaban sa alta presyon o hypertension, mas nangunguna talaga ang karakade, hibiscus tea. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mas kapansin-pansin at mas stable ang epekto ng hibiscus sa pagpapababa ng presyo ng dugo. Mas direkta at mas malakas ang paraan ng pagkilos ng anthocyanins mula sa karakade sa pagpapataas ng nitric oxide sa katawan. Hindi ibig sabihin nito na kailangan ng iwasan ng green tea. Mahusay din ito at marami pang ibang benepisyo. Ngunit kung ang pangunahing layunin mo ay ang pagpapababa at pagkontrol ng blood pressure, mas makakabuti na pagtuunan ng pansin ang kulay ruby na inumin ng mga faro. Pagdating sa paksang pinakamahusay na inumin laban sa alta presyon, may matinding katunggali ang karakade, ang beet juice. Ang bisa nito ay napatunayan din ng agham at talagang kahanga-hanga. Ang beet ay napakayaman sa inorganic nitrates na sa ating katawan ay nagiging nitric oxide ang siyang nagpapaluwag ng mga ugat. Ang epekto ng isang baso ng beet juice ay napakabilis at kapansin-pansin. Sa unang tingin, siya na sana ang perpektong solusyon. Pero aminin natin, marami ba sa atin ang handang uminom ng beet juice araw-araw? Mayroon itong napaka-espesipiko, makalupang lasa na hindi kinagigiliwan ng lahat. Bukod pa rito, nangangailangan ito ng oras at juicer para maihanda. Maaari rin itong magdulot ng side effects sa ating digestive system. Sa lahat ng ito, ang karakadi ay lumalabas na mas kaakit-akit at mas madaling tanggapin na opsyon. Hindi ba't mas madali at mas kaaya-aya ang uminom ng isang tasang mabango at matamis-asim na tsaa kaysa pilitin ng sarili na uminom ng beet juice? Madaling maisama ang karakadi sa pang-araw-araw na buhay nang hindi nangangailangan ng anumang sakripisyo mula sa iyo. Ito mismo ang dahilan kung bakit ito ang perpektong pagpipilian para sa araw-araw. Marami ang naiilang sa matinding asim ng karkade at ang unang naiisip, dagdagan ng isang kutsarang asukal. Pero teka muna, huwag nating madaliin yan. Ang asukal ay isa sa pangunahing kaaway ng ating mga ugat. Nagdudulot ito ng pamamaga at sinisira ang halos lahat ng benepisyo ng inumin. Ang gawing panghimagas ang gamot ay hindi magandang ideya. Ngunit hindi ibig sabihin nito na kailangan mong magtiis at inumin ang hindi mo gusto. Maraming paraan para mapasarap ang karkade nang hindi gumagamit ng asukal. Subukan mong maglagay ng isang patpat ng kanela sa iyong tasa. Magbibigay ito ng maanghang at nagpapainit na aroma sa inumin. Napakagaling din ng kombinasyon ng hiniwang orange or lemon sa karkade na magdaragdag ng lasang citrus. Maaari ring maglagay ng ilang sariwang dahon ng mint para sa dagdag na sariwang lasa. Pero ang paborito ko, ang pagdaragdag ng isang pakurot ng luya. Ito ay hindi lang masarap, kundi dinodoble pa ang benepisyo. Mag-eksperimento. Hanapin ang iyong perpektong kombinasyon at tiyak na mamahalin mo ang inuming ito hindi lamang dahil sa mga benepisyo nito, kundi pati na rin sa napakasarap nitong lasa. Mahalagang tandaan, bagamat maraming benepisyo ang karkadi, hindi lang ito isang ordinaryong tsaa. Ito ay isang inuming may aktibong sangkap na nakakaapekto sa katawan, kaya mayroon itong mga sitwasyong hindi angkop inumin o dapat pag-ingatan. Sino-sino ba ang dapat mag-ingat dito? Pangunahin na ang mga taong may natural ng mababang presyo ng dugo o yung tinatawag na hypotensive. Para sa kanila,
Ang dagdag na pagbaba ng presyon ay maaaring magdulot ng panghihina, pagkahilo, at maging pagkawala ng malay. Kung ang iyong presyo ng dugo ay sadyang mababa na kapag sinusukat sa tonometer, mas mainam na iwasan ang regular na pag-inom ng karkade. Dapat ding kumonsulta sa doktor kung umiinom ka na ng gamot para sa pagpapababa ng presyo ng dugo. Maaaring palakasin ng karkade ang epekto ng mga gamot na ito na magiging sanhi ng biglaang pagbaba ng presyon. Ito ay tinatawag na hypotensive crisis at maaaring maging mapanganib. Bukod pa rito, ang hibiscus, karkade, ay maaaring makipag-ugnayan o magkaroon ng interaksyon sa iba pang gamot gaya ng diuretics, gamot sa pag-ihi, o gamot sa pamamaga, anti-inflammatory. At syempre, kailangan ding mag-ingat ang mga buntis at nagpapasusong ina, pati na rin ang mga taong may gastritis o ulcer sa sikmura dahil sa mataas na asido ng inumin. Tandaan, ang pag-aalaga sa kalusugan ay nagsisimula sa maingat at responsabling pamamaraan. Harapin natin ang totoo. Ang Rosel tea ay hindi solusyon sa lahat. Ang sarap sanang isipin kung kaya nating humilata lang sa sofa, kumain ng fast food, at uminom ng 3 tasa ng tsaa kada araw para magkaroon ng perpektong presyo ng dugo. Pero, sa kasamaang palad, hindi ganoon ang takbo ng buhay. Walang iisang produkto, kahit pa ang pinakamalusog sa mundo, ang kayang bumawi sa hindi malusog na pamumuhay ng mag-isa. Ituring natin ang Rosel Tea bilang isang malakas na kaalyado, isang mahalagang miyembro sa iyong team para sa kalusugan. Pero ang team na ito ay dapat ding may iba pang mahalagang kasapi. Kabilang dito ang balanseng pagkain na may mababang asin at asukal. Ito ang regular na pisikal na aktibidad, kahit simpleng paglalakad lang. Ito ang tamang pamamahala ng stress at sapat na tulog. Ang Rosel Tea ay ang cherry on top ng isang malusog na pamumuhay. Papatibayin nito ang bisa ng lahat ng iyong ibang pagsisikap at makakatulong na maabot ang iyong layunin ng mas mabilis at mas kaaya-aya. Ngunit hindi nito papalitan ang mismong cake. Tanging ang komprehensibong diskarte lamang ang nagbibigay ng tunay at pangmatagalang resulta. Huwag itong isipin bilang isa pang dapat gawin, kundi bilang isang kaaya-ayang pang-araw-araw na ritual na nagbibigay ng dalawang benepisyo. Madalas tayong naghahanap ng komplikadong paraan para alagaan ang ating sarili. Ngunit minsan, ang pinakasimpleng bagay ang pinakamabisa. Ang mismong pagtimpla ng tsaa na ito ay isa ng maliit na meditasyon. Huminto lang sandali sa loob ng 5 minuto. Pagmasdan kung paano bumubuka ang mga talulot sa mainit na tubig, nagbibigay ng malalim na kulay ruby. Langhapin ang magaan, mabangong amoy ng bulaklak na may bahagyang asim. Hindi lang ito basta isang break para sa tsaa. Ito ay isang sadyang pag-aalaga sa sarili. Hindi ka lang basta nagpapawi ng uhaw. Nagbibigay ka ng pangmatagalang kontribusyon sa kalusugan ng iyong puso at mga daluyan ng dugo. Ito ang bihirang pagkakataon na ang isang bagay na nakabubuti ay maaari at dapat talagang maging kaaya-aya. Gawin ang pag-inom ng inuming ito na iyong munting isla ng katahimikan sa loob ng isang araw at tiyak na magpapasalamat sa iyo ang iyong katawan. Napakadaling magsimula. Hindi mo kailangang biglain ang sarili at baguhin ang buong buhay mo simula bukas. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang itapon ang lahat ng pagkain sa ref or bumili ng isang taong membership sa gym kung hindi ka pa naman handa. Magsimula tayo sa maliit, sa isang simpleng hakbang na siguradong magbibigay sa iyo ng magandang pakiramdam. Palitan mo lang ang isa sa nakasanayan mong inumin. Halimbawa, ang kape mo sa umaga na posibleng nagpapataas ng presyon o ang ordinaryong black tea
ng isang tasa ng masarap at mabangong karkade. Gawin mo itong iyong bagong maliit na ritual o tradisyon. Halimbawa, inumin mo ito pagkatapos ng tanghalian sa halip na kumain ng panghimagas. O kaya naman, magtimpla ka nito sa gabi para makapag-relax pagkatapos ng nakakapagod na araw. Hindi ito mangangailangan ng anumang matinding pagsisikap o sa pilitang pagdidisiplina. Ito ay isang simpleng gawain na madaling isama sa anumang bahagi ng iyong araw. Pagkatapos, obserbahan mo lang ang iyong nararamdaman. Pakinggan mo ang sinasabi ng iyong katawan. Marahil, sa loob lang ng ilang linggo, mapapansin mong mas sumisigla ka na. At ang mga numero sa iyong blood pressure monitor ay sisimulan ka ng pasayahin. Ngayon, heto ang pinaka nakakagulat na bahagi. Isipin nyo, ang inuming pinahahalagahan na ng mga faraon noon, kinumpirma na ngayon ng modernong siyensya na halos kasing epektibo ng ilang gamot para sa maagang yugto ng alta presyon. Hindi lang ito basta tsaa. Ito ay patunay na ang sinaunang kaalaman ay may basehan at kinukumpirma pa ng agham ngayon. Ang nakakagulat na plot twist dito ay ang solusyon sa isang seryosong problema ay pwedeng kasing simple, abot kaya, at higit sa lahat, masarap pa. Naghahanap tayo ng mga komplikadong supplements at kakaibang superfoods, pero ang tunay na hero para sa ating mga ugat ay tahimik lang na naghihintay sa atin sa istante ng supermarket. Kaya, buodin natin ang pinakamabisang inumin para makatulong sa pagpapababa ng presyon ay hindi lang basta tubig, kundi ang Carcade Tea. Nakatutulong ito para ma-relax ang mga ugat, ilabas ang labis na likido, at napatunayan na ang bisa nito sa siyentipikong pag-aaral. Ito ay isang simple, abot kaya, at masarap na paraan para matulungan ang ating katawan. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang, paki-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi nyo mapalampas ang iba pa naming kapakipakinabang na content. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Mahilig ba kayo sa Carcade Tea? O baka naman may sarili kayong secret na inumin para mapanatili ang kalusugan? I-share nyo sa comments. Pag-usapan natin.